Nag-aaway na yung mga loyalist ng Marcos at saka ng Duterte. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay. Yun yung payo. Ako, ayaw ko mangyari sa iyo. Diba? Pinag-aaway nyo pa, may payo pa maganda. Hey, what's up? This is Triple R TV, ang pambasang reactionist sa YouTube at ng Facebook. Nandito ako para magbigay ng mga opinion at ang komentaryo para sa mga viral, trending, mga issue, kahit ano pa yan sa loob at labas ng Pilipinas. Pag-uusapan natin yan. At pakisubscribe naman ako sa aking FB page Katriple at sa aking munting channel sa YouTube. Maraming salamat. So, isahan na natin. Nga tayo mga ka-Triple R TV, no? At isa dito si Willie Revillame sa mga tumawag kay Tatay Digong, ating ex-former president na si Roa Duterte. Si Tatay Digong, at mukhang may balak ko si Willie Revillame tumakbo sa darating na 2028 election, no? Mukhang nagbagong isip. So, panoorin natin. Yan. So, pinatawag ko, ito na. Grabe ho, nagmamahal kay Tatay Digong. Grabe ho. So, ito po yung nangyayari. Yan, no? Grabing tao sa Davao. Relax na po kayo. Okay. Medyo paos ang boses ko. At pasensyano ko ninyo ako. Maraming nasa utak ko. Papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkaganap dito, nakalimutan ko. Matanda. Kuwela pa rin si Tatay Digong, no? Yan talaga na gusto ng mga Pilipino sa kanya. Grabe yung straight to the point, no? Ano siya? Ano yun? Tawag dyan? Prangka. Nakalimutan daw niya dahil sa mayon mo magagandang babae. Ano talaga, palabiro talaga sa tatay. So, itong nangyayari ng hindi, ito gusto kong ipaliwanag sa inyo mga Triple R TV. Hindi po galit dito si Tatay Digong sa speech na to. Parang pinapayuhan niya lang po si PBBM na ayaw po kasi, sinabi kasi dito ni Tatay Digong na ayaw niyang matulad ka sa nangyari sa ama mo noon. 'Di ba? Ang problema sa mga ibang vlogger, sa mga ibang content creator, pinag-aaway-away. Pinag-aaway-away yung loyalist ng mga Duterte tsaka yung loyalist ng Marcos, no? Yun ang problema sa atin sa ibang content creator. So dito, maliwanag naman yung sinabi niya. Even si Peps TV may nag-unsubscribe kay Peps TV. Ewan ko ba sa mga taong naniniwala agad sa mga sabi-sabi, di ba? Naparod ko kay Peps TV, may nang-unsubscribe sa kanya. 193 na lang kasi 200k followers, subscribers so siya sa YouTube. Ngayon po, naging 193. Na-check ko si Peps TV 2.0. So, tuloy natin. Medyo fast forward natin, medyo mahaba to eh. Ano ito? Meeting de Avance? Alam mo, noong unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin. Pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa. Tama yun, tama yun. 300 years mahigit. Nag-iis ang Pilipino, subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng So yung inang dinaalala ng mga Pilipino na matagal ho tayong sinakop ng Espanyol, Amerika, kung sino-sino sumakop sa atin.
na bansa, 'di ba? Matagal nagtiis talaga ang mga Pilipino noon. Hapon, 'di ba? Mga Incheck, 'di ba? Sinakop din tayo. So napakaraming bansa ang gustong sakupin ng Pilipinas at may point dito si Tatay Digong. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. So narinig nyo yung ibig sabihin ni Tatay Digong, hindi siya kalaban. Dito sa part na to sinasabi niya na hindi siya kalaban at mayroong pinapayo dito si Tatay Digong. Do, tuloy natin. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako magiging ng tawad. Kagawan mo yan. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan. Doon pala yung pangalan ni PBBM. Magkaibigan, magkakilala. Ikaw, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Oh no, delicates. Yun. Yun yung payo. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Di ba? Pinag-aaway nyo pa. May payo po maganda. So narinig niyo yung sinabi, malinaw naman, 'di ba? Nandun yung pangalan ni President Marcos doon sa PDEA, yung mayor pa siya dati. Naintindihan niyo naman. Ayaw niyang mangyari na sumunod po si PBBM sa kanyang tatay, si former President Ferdinand Marcos noon, 'di ba? So alam mo na yung mga kalaban, yung mga galaw. So naiintindihan niyo po mga loyal na Marcos diyan, loyal ng Duterte. Nagigets niyo na ang ibig niya sabihin. Nagigets niyo po bang ibig sabihin ni Tatay Digong? So hanggang dito na lang puputulin ko yung panonood natin sa video. Kasi mahaba to, sobrang haba, 45 minutes and 38 seconds. So At sa totoo lang, kung hindi okay si President PBBM tsaka si VP Sara, hindi po totoo yan. Dahil umatin ho si VP Sara dito. Nandito po si VP Sara. So ito yung pinaka-main na gusto kong iparating. Na itong ibig sabihin ni Tatay Digong. 'Di ba? Mapapahamak ko talaga si PBBM. Ang problema kay PBBM, ako sa tingin ko talaga itong asawa niya napapabalita no, si Miss Araneta. 'Di ba? Kasi Araneta kasi itong asawa niya, si Ma'am Lisa. Alam ko may part kasi ang kanilang pamilya alam niyo na, mga kamag-anak nun, alam niyo na sinutukoy ko, mga dilaw ang kulay. So hindi ko alam ba't nga sila nagkatuluyan Eto na pangasawa ni PBBM, di ba? Mayroon akong kontra dyan, hindi pwedeng hindi. Kasi may mga dilaw yung mga kamag-anak na ito ni Ma'am Lisa. So, ito lang opinion ko based on my opinion. Sa aking, siyempre, loyal ako sa tamang daan tayo. Doon tayo sa tama, di ba? Alam naman natin yung mga nangyari nung 80s, di ba? Sa mga tunay na talagang malawak ang pag-iisip, di ba? So, alam natin kung ano yung totoo. Ito, pahayong ama lang ang binigay ni Tatay Digong. Sana hindi lang masamain. So, medyo mahaba na tong video ko, kaya nga, mahabang talakayin. So, puputulin ko na kasi masyadong mahaba. So, watch nyo na lang kung gusto nyo panoorin ng buo sa mga Rappler or kahit saang. Basta itong video na to is kay Rappler. So, credit kay Rappler. So, hanggang dito na lang this Triple R TV.
Mag-ingat po palagi and God bless to all. And Mr. President, sana makinig ka sa payo pinayo ng inyong ama, no? Parang ama nyo na rin to, si Tatay Digong. 80 years old na siya at wala na siyang balak tumakbo sa susunod na eleksyon na 2028. Wala na ho talaga. May edad na ho to si Tatay Digong eh. So, hanggang dito na lang. Maging matalino na mamamayan. Yan, number 1 dyan. At God bless sa ating lahat. Huwag tayo maniniwala kung kani-kanino. So, hanggang dito na lang. So, haba ng video ko. Peace out.